Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Daryl ay mabilis na lumipad sa direksyon patungo kung nasaan ang bundok na napakataas na kung nasaan si Zubaji. At si Sec Master Marvin ay naiwan sa loob ng tent. At si Sec Master Marvin ay napasabi sa kanyang sarili. Hindi ko talaga inaasahan na makakarating si Emperor Daryl sa aming lumang lungsod na ito. At si Emperor Daryl ay nagtataglay talaga ng kabutihan sa kanyang puso. Dahil sa kanyang kabutihan kaya mas lalo siyang pinagpapala. At madaming nagmamahal dito at sumusuporta. Patawad Emperor Daryl na kahit sa iyong pinapakitang kabutihan sa akin lalo na sa aking buong sekta. Nagagawa ko parent na maghinala. Na baka may ginawa ka kay Lily ng napakasama kaya nais niya iwasan ang iyong pamilya at ikaw. Patawad kung nagagawa ko parent magsinungaling sa iyo. Na kahit napakabuti mong tao. Sabi ni Sec Master Marvin sa kanyang sarili. At ito ay dahan-dahan din lumabas sa tent. At sa kanyang paglabas sa tent, ito ay tumangala sa kalangitan upang sulyapan si Daryl habang si Daryl ay nalipad. At kahit na malayo na si Daryl sa kanilang lungsod ng Assassin Sect, si Sec Master Marvin ay kumaway parent at sinabi, hanggang sa muli natin pagkikita Emperor Daryl ng Westrington. Sabi ni Sec Master Marvin habang ito ay kumakaway. At sa hindi kalayuan, nakikita ng mga kasundaluhan ng sekta ng Assassin Sect ang ginagawang pagkaway ni Sec Master Marvin. At ang isang kasundaluhan ay mabilis na lumapit kung nasaan nakatayo si Sec Master Marvin. At sa paglapit nito, hindi man siya naramdaman ni Sec Master Marvin. At si Sec Master Marvin ay patuloy parent sa pagkaway habang nakatingala ito sa kalangitan at nakatingin sa malayo. At ang isang sundalo na ito na nagmula sa sekta ng Assassin Sect siya ay nagsalita at sinabi, Sec Master Marvin, mukhang nalibang kayo ni Emperor Daryl ng North Mona. Sa inyong pag-uusap, napakahabang oras ang inyong nilaan sa isa't isa upang kayo ay makapag-usap. At ngayon sa tingin ko ang Emperor ng Westrington na si Emperor Daryl ay masyado nang nakwa ang inyong loob. Dahil hanggang ngayon ikaw ay kumakawi pa. Sabi ng isang sundalo na nagmula sa sekta ng Assassin Sect. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin, ito ay bumalik sa kanyang ulirat. Sa pagbalik ng kanyang ulirat, ito ay nagulat, at mabilis niyang binaba ang kanyang isang kamay at tumigil sa pagkaway. At si Sec Master Marvin ay nagsalita at sinabi, anong dahilan bakit ka naparito? Kung wala kang sasabihin na napakahalagang salita, ako ay aalis na. Sabihin mo sa lahat ng ating mga mamamayan at sa iyong mga kasamahan na kasundaluhan. Na ipagpaliban na muna nila ang kanilang mga ginagawa. Sabi ni Sec Master Marvin. Nang marinig ito ng isang sundalo na nagmula sa sekta ng Assassin Sect. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi, Sec Master Marvin, kanina pa nagpapahinga ang lahat ng ating mga mamamayan at ang mga kasundaluhan. Kanina pa namin natapos ang pagtatayo ng tent. Habang kayo ni Emperor Daryl ng Westrington ay abala sa pag-uusap. At ang lahat ng ating mga mamamayan ay nasa loob na ng mga tent at nagpapahinga. Sabi ko na nga ba, totoo ngang nalibang ka sa pakikipag-usap sa Emperor ng Westrington na si Emperor Daryl. Sabi ng isang sundalo na nagmula sa Assassin Sect. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin, siya ay napatingin sa kanyang paligid. At nakita niya nga na nakatayo na ang mga tent at ang bawat tent ay may mga pailaw na sa loob nito.
At iilang kasundaluhan na lang ang kanyang nakikita upang magbantay sa loob ng kanyang lungsod. At si Sect Master Marvin ay napakamot ng ulo at sinabi, "Sige na Maiwan nakita. Sumama ka na sa iyong mga kasamahan para magbantay. Pag lumipas ang 4 na oras sabihan mo ang iyong mga kasamahan na iyong kasakasama na magbantay sa oras na ito. Nagisingin niyo ang ibang mga kasundaluhan na natutulog ngayon at nagpapahinga. Upang palitan kayo sa pagbantay. Para kayo ay makapagpahinga din. Ako ay tutungo na muna sa aming tinutuluyan pangsamantala ng aking kapatid na si Lily. Ako ay magbabantay na muna sa kanya. Huwag mo kalimutan ang aking mga sinabi. Paglipas ng 4 na oras, gisingin niyo na ang iba niyong mga kasamahan para palitan kayo. Maliwanag ba?" Sabi ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect sa isang sundalo na nagmula sa kanyang sekta. At nang marinig ito ng isang sundalo ng Assassin Sect, ito ay nagsalita at tumugon sa sinabi ni Sect Master Marvin sa kanya. At ito ay nagsalita at sinabi, "Oo Sect Master Marvin, nauunawaan ko ang iyong mga sinabi. Maaari na kayong tumungo kung nasaan ngayon si Sect Master Lily. Upang ito ay iyong mabantayan. Kami na muna ang bahala sa pagbabante sa ating lungsod." Sabi ng isang sundalo na nagmula sa Assassin Sect. Nang marinig ni Sect Master Marvin ang sinabi ng isang sundalo niya, ito ay nagsalita at sinabi, "Mabuti kung ganon. Salamat sa iyo. Ako ay tutungo na roon. Magbantay kayong mabuti, at maging mapagmasid. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa madilim na gabi na ito. Huwag na muna tayo maging kampante kahit na nakalipat na tayo at nakabalik na tayo sa luma nating lungsod." Sabi ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect. Nang marinig ito ng isang sundalo na nagmula sa Assassin Sect, ito ay nagsalita at sinabi, "Masusunod Sect Master Marvin." At si Sect Master Marvin ay humawak sa balikat ng isang sundalo ng Assassin Sect. At si Sect Master Marvin ay naglakad na patungo sa nag-iisang nakatayong tirahan. Sa loob ng lungsod niya na kung saan nandun si Lily na wala peren malay hanggang ngayon. Dahil sa natamo nitong pinsala ng makalaban niya si Dado. Ang pinuno ng mga tulisan na nasa anyong tao ngunit ang totoo nitong pagkatao at figure ay isang halimaw. Naninirahan sa mundo ng mga tao. Samantala sa loob ng kaharian nila Ganggang at Zubaji na nasa loob ng imperyo ng North Mona. May 5 figure ang main team na kumakain. Sila Ambrose, Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud at Ganggang sila ay nasa loob ng silid hapagkainan. Habang sila ay kumakain sa mga oras na ito. At maya-maya, si Irene ang reyna ng lahi ng mga fairy ay nagsalita at sinabi, "Wala peren ba sila Brother Zubaji at Daryl? Bakit hanggang ngayon tila ay hindi peren sila nakakabalik?" Sabi ni Irene ang reyna ng mga fairy. Nang marinig ito nila Ambrose, Yvette, reyna ng South Cloud at ni Ganggang. Si Yvette ay biglang nagsalita din at sinabi, "Tama ka Irene. Si Brother Zubaji hanggang ngayon ay hindi peren nakakabalik mula sa bundok na kanyang pinuntahan. At si Daryl ay hindi natin alam kung saan siya tumungo. Matapos natin siyang iwanan kanina sa lugar kung saan niya pinalabas ang primordial spirit ni Pinunong General Recto. At sa aking pagkakaalam Ambrose, ikaw at ang matandang manggagamot ay kasakasama ni Daryl nang kami ay umalis upang sundan si Empress Ganggang." Sabi ni Yvette kay Ambrose. At ang reyna ng South Cloud at si Irene ay napatingin din kay Ambrose. Nakikita ni Ambrose ang mga tingin nila Yvette, Irene, at ng reyna ng South Cloud. At si Ambrose ay napakamot ng ulo at sinabi, "Kanina bago din ako bumalik sa loob ng kaharian nila Uncle Zubaji at Auntie Ganggang. Sinabi sa akin ni Ama na nais niya munang magpaangin. At sinabi din sa akin ni Ama na siya ay magtutungo din sa lugar kung nasaan ang bundok na pinuntahan ni Uncle Zubaji para ito ay kanyang sundan. At sa tingin ko si Uncle Zubaji at ang aking ama ay magkasama ngayon, ngunit hindi ko na alam kung bakit hanggang ngayon ay hindi parents sila nakakabalik. O baka sila Ama at Uncle Zubaji ay nagroon na sa labas ng kaharian nila Auntie Ganggang at Uncle Zubaji." Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito nila Yvette, Ganggang, Irene, at ng reyna ng South Cloud. Sila ay nagkatinginan, at si Ganggang ay nagsalita at sinabi, "Ang magaling mong ama at magaling mong uncle. Hindi talaga nila matiis ang isa't isa. Kaya hindi na din ako magtataka na kung bakit hindi nagawa sabihin sa akin ni Zubaji."
Ang pagpapalit niya ng pinunong general ng aming mga kasundaluhan. Dahil ito ay ninais ng iyong ama. Ang dalawa talaga na mga iyon. Ang turing talaga nila sa isa't isa ay totoong magkapatid. Na ang maging desisyon ng isa at ninanais nito ay hindi nila kayang matanggihan. At baka ngayon ang dalawa na iyon ay nasa loob na ng aming imperyo dito sa North Mona. At sila ay abala sa kanilang mga pinaggagawa. Sabi ni Ganggang. Nang marinig nila Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud at ni Ambrose ang sinabi ni Ganggang. Si Ambrose ay nagsalita at sinabi, Auntie Yvette, Auntie Irene, Reyna ng South Cloud at Auntie Ganggang. Ako ay lalabas na muna ng silid hapagkainan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!